Yun o, nagtanggal kami ng damo kanina eh. Ayun, meron pang mga hindi pa natatapos. Ngayon pa lang ano eh, unang sumikat ang araw ng todo uli. After ng ulan, kaya ang daming tubo ng damo. Chinek namin yung mga halaman, ano na nangyari. Yung iba nagustuhan, yung iba wala, namatay. Yung forget me not ko sa likod yun. Ayan, maganda yung mga iris. Tsaka ito. Saxifrage. Tapos ito, elfin time. Yan, bulaklak. Yung phlox namin, hindi ko alam kung magiging okay. Pero yun yung ano, yung litadora. Yung blue yung bulaklak. Mukhang magso-survive naman. Yung lily wala na, hindi na talaga lumabas. Wala na no dear kahit konti. Sabay-sabay naman silang namatay yung lily. Yeah, dati yung ganda. Dami nun, pink, yellow, tsaka yung orange. Nabasan to eh, kahit Sana matambakan. summer, tapos susunod naman yung isa naman. Nag-aaraw na kasi itsura eh. Lumulubog kasi rito kaya kailangan niya matanggal. Matambakan ng bago. Lupa niya. Yun pa. Tsaka hindi, yung trabaho pati ba. Hindi naman natin mapwestuhan masyado ngayon. Yan yung mga yaro, ayan, nagkakaroon na ng ano. Tsaka yung lavender. Pero yung lavender mukhang nabansot. Dito tubo yan sa ano. Bagay, maaga pa naman. June. Baka July. Yan, tsaka ang ganda ng ano. Ganda ng weather, hindi mainit, hindi malamig. Uulan pa ba uli next ano? Ang ganda na ng langit eh. Ano na yan? 7:45 na ng gabi. Nagdidilig uli. Kami hindi muna. Yung mga nasa likod, okay naman iba. Yun nga lang yung forget me not. Hindi siya umano. Parang hindi niya kinaya yung sobrang babad ng tubig. Matay ba? Hindi naman. Alanganin eh. May tinanggal na ako na sobrang bulok. Nahugot ka agad eh. Sarap sana maglakad-lakad kaso late na rin. Pasok pa bukas eh. Maaga na naman. Bilis ng araw. Ito yung mga ground cover. Problema, ayan, may mga sumisingit na ganyang damo. Hinuhugot namin kaya lang minsan nasasama yung ano eh. Kaya Ginugupit na lang niya. Pwede mami tapos sa day off, magdadamo uli kami dyan. Ganda dito eh. Tingnan mo dito. Diba? Ayan, ito yung mga ano eh, ajuga. Ayan, namumulaklak na. Puro mga ground cover yan usually. Na hopefully sana mag siya, mag-cover. Ayan, ino-open na yung package. In-order namin yan eh, mattress. Ayan kami mga bisita. So, Ano pala, vacuum nga. hindi pwede. Wag mo na. Bigat nga, kanina kinuha ko eh. Solid. Yan yung pag ni-roll, tinanggal mo yung rolyo, pipitik. Ano to? Yung sopa na Na foldable. foldable siya na ano, na kutsyon. Kitchen. Para pag may bisita, at least meron kaming extra. Although doon sila sa kwarto namin, kami ang makikikwarto sa isa sa kwarto ng mga anak namin. Yan talaga. Medyo matagal-tagal din ang stay. 10 days. Yeah. Good evening guys. Kain tayong hapunan. Gawa lang ako ng ramen. Pero walang ano to, walang meat, itlog lang. Tapos ito, shrimp. Hindi ko lang tawag dyan. Nakita ko lang siyang may gumagawa. Lagyan siya ng shrimp, green onion, garlic. Tapos Ito yung sausawan na? Itong sausawan na to, sesame oil, green onion, konting ano, tawag mo doon? Oyster sauce. At saka chili garlic. Kain tayo. Ay, si Jonas. Mapakaramdam. Sumapakaroon na ba? Sabi ko magano at mahirap na. Pahawa-hawa na naman pag nagkataon.
Nagpamerienda ka pa sa ano? Oo, mag-ano tayo, magbibigay tayo. Pero hindi ko pa ngayon maayos. Baka next week, pagbalik ko. Babalik na lang ako dun kasi kailangan yun naman ang ayusin. Hmm. Pa-thank Sa you yun. ano, sa... Oo, pa-thank you man lang. Pero ano, dun sa doktor ni Mama, sa ward, ito may dala akong candle. Dadala mo na. Isa. Pero doon kaila ano, yung sa doon sa mga ibang doctors, di pa kasi ano eh. Pakain na lang Gusto ko talaga din para malaman lahat. kasi, oo, tsaka personal note, isa-isa na, di ba? Di lang basta binigay. Laking bagay din Maramdaman. nun. Mm-mm. Kasi grabe din talaga yung tulong nila, tsaka yung pag-aasikaso nila kay Mama, syempre. Eh, yung gamot sa sugat ni Mami, okay na. Okay naman eh, kailangan yun Yan na. Busog na. Ayan. Pahinga na lang. Nagpapababa ng kinain. Katat namin sila ninya Mm. kanina. Dahil ano na, ilalabas na si Mami. Actually, nag-extend pa ng isang araw. Isang Kasi dapat araw, kahapon ang labas. Pero dahil nga may mga ano pa. May Maraming mga proseso pa. Kaya ngayon lang mailalabas. marami ring ginawa sila ninya kahapon yata eh. Busy din kasi may ano eh. May ano Tournament? si Sky. Tsaka yung mga books kukunin sa school. School. Pasukan na. Tag-ulan na rin yata sa Pilipinas. Mainit. Ha? Mainit pa ba? Parang tag-ulan na yata dun eh. Sa bagay. Ang dami kasing nangyayari sa Pilipinas. Hindi mo na malaman kung anong balita yung panunuurin mo. Circus ang nangyayari sa ano eh. May teleserye sa politika, may mga kung ano-ano. Kaya parang ewan ko kung ano na nangyayari sa Pilipinas. Sana maging maayos. Sana matuto yung mga tao pagdating ng election, di ba? Sana wala rin eh. Ayun. Parang nalilimutan lahat eh. Nabubura ng mga mabulalas na Ah, bunganga nila ginagamit tsaka pera syempre. Ay naka. ang hirap eh. Ito nga, kachat nga namin si La Nina eh. Meron kasi kaming pinag-uusapan na balak nila. Oo. Ito kachat namin kasi nga kanina napag-uusapan. Hindi lang kanina, nung nakakaraang pa napag-uusapan na gusto nilang makapasyal dito. So nagpa-plan na mag-ano ng visa. Visa. Kaya busy yan sigurado. Sana. Hindi naman sila magtatagal para ma-experience lang din ba nila. Tsaka yung mga bata, di ba? Gusto rin nila makakita yung Canada. Ano lang naman, yung tourist lang naman, di ba? Oo, tourist. Makakapasyal ba? Lalo si mga bata. Gusto dito makapasyal. Excited. Tsaka si Cloud gusto raw makakita ng polar bear at tsaka penguin. Tapos si Sky, gusto makakita ng leopard. Ay, yung snow leopard. Kaya Snow leopard. sabi nga namin, sige, pag na-approve kayo, pasyal namin. Merong gusto si Sky na yung urban kids. Mapapanood daw niya sa TikTok. Yun ang maganda. Merong urban kids talaga rito para sa kanya eh. Tsaka di ba enjoy ng mga bata rito kasi unang-una yung nakikita nila yung mga tapos summer, kung maaprubahan man sila, di summer may papasyal sa bundok, mapasyal sa lake, makakapag-kayak sila. Tsaka kasi syempre mga bata, i-compare nila yung kaibahan ng environment sa Pilipinas, tsaka dito. Yun, the weather, yung mga ganun, di ba? Magandang experience para sa mga bata. Tsaka sabi nga naman, if ever nga maganda pumunta sila dito summer. Kasi kung winter, hindi natin maipapasyal sa mga bundok. Maipapasyal siya, kaya lang, syempre, iba yung lamig, hindi kagaya sa Japan, di ba? Hindi ma-enjoy ng todo. Sa Japan, na-experience na nila yung winter eh. Oo. Sabi namin, wala yun, kumpara dito. Nag-ano nga si Nina na ang lamig. Time nandun sila, -2. Grabe na daw ang lamig eh. Sabi namin, pag nandito ka, lalo na. Kaya maganda summer, at least yan, sa Calgary Zoo dito, malaki yung Calgary Zoo. -2, mga naka-hoodie lang dito, may mga naka-t-shirt. +10, +10, +5, mga naka-hoodie lang.
Hindi basta-basta nag-ano, kasanay na sa lamig. Sanay na sa lamig dito. Eh, yun nga, sana nga matupad para nang sa ganun meron kaming maipasyal man lang na pamilya Ah, na talagang masasabi namin kung pamilya pwede nga talaga. lang namin madala lahat ng pamilya. Pero syempre, iba-iba ng priority sa buhay. Hindi naman, lalo ngayon, hindi naman ganun kadaling... Hindi ganun kadali ang immigration policy ngayon dito sa Canada, kaya lalong humirap. Hindi lang para sa amin, kundi sa maraming Sa lahat. kababayan natin o sa lahat ng mga immigrant na nag-aasam na makapunta rito. Hindi, makapunta nga lang di ba? Mag-visit nga lang. Parang pahirapan na. Kasi nga, ginawa nila, marami kasi sa mga immigrants, aspiring immigrants dito, na ginawang daan yung tourist o yung visit visa na sinasabi na manatili dito sa Canada, 'di ba? kasi syempre, pag na-experience mo na nga naman na Tapos bakit hindi, di ba? magtrabaho, mag-apply ng trabaho, mga ganun bagay na nung time ng pandemic is binigyan naman sila ng pagkakataon. Ang dami na ron nagkaroon ng pagkakataon nung panahon ng pandemic na yung mga tourist visa noon na convert into working visa hanggang sa Kasi nagkano nga sila. na-stuck sila dito, di ba? Dahil nga mga nag-shutdown yung mga airport. So, mga inalaw ganyan. silang magtrabaho hanggang sa yun nga, mga nakakuha ng working visa. Marami yun. Yung iba nga ngayon, mga na-PR na Kasi kami noon, di ba, ang dami rin namin na layoff doon dahil nga halos wala kaming trabaho. Di yung mga ibang gustong pumasok doon, nakapasok. Oo, tapos yung iba nga, syempre, iba nagsasara. Pero Sasara, iba nagbubukas, pero walang gustong pumasok dahil nga takot mahawa sa magkasakit, di ba? sa COVID. So, yung mga nasa tourist visa, sila yung willing magtrabaho nung time na yun. Kaya yun, ngayon medyo mahigpit. Kaya nga sabi namin, sana, basta check lang niya mabuti yung application. Kasi mabusisi ang maraming pipilapan. Maraming sasagutan. Ipagdasal namin yan na matuloy sila. Maganda kasing experience para dun sa kanila yun. Tsaka iba, pag may tatak yung passport mo na di ba? Dito. Nag-visit ka na rito, tapos umuwi ka, parang maganda yung Pag nag-apply uli sila sa susunod, mas madali na. Tsaka sa ibang bansa din, di ba? Magagamit din nila. In time, may lalo ganyan na, di ba? Nabanggit pa nga lang, excited na si Sky. Nagme-message na kaya. Nakakatawa lang din yung mga bata kasi syempre. Excited sila. Excited Sino ba naman? Kahit naman ako siguro, bata ako, magiging excited talaga At saka kahit kami, excited kami ipasyal sila. Kung pwede nga lang, sabi nga, pwede nga lang sila lahat kunin Mga kapatid namin. Diba? Bibit-bitin namin. Kahit nga ate ko, sabi ko, apply na rin kayo rito. Pasyal kaso, diba, mahal ng ticket. Makarating lang din naman kasi dito, medyo malaki-laki na yung chance, di ba? Magkano lalo gaya ng pamilya, 4 sila. Yun lang. Medyo mabigat. So, si ate ko ganun din, 2 sila mag-asawa. Pag bumiyahe sila ito, isang ticket nila, 2 na yun sila pagpunta Pilipinas kung galing ng Abu Dhabi. Pag papunta rito, mahal Pero hindi naman natin sila Hindi imposible. Hindi naman namin sila bibiguin, kumbaga gagawin namin lahat ng namin makakaya na maipakita yung kagandahan ng Canada, di ba? At saka kumbaga, pag andito sila, wala na silang alalahanin. Kakain sila ng maayos, meron silang matutuluyan. Open ang bahay namin sa ibang tao nga, open kami. What more pa sa pamilya namin, di ba? Kaya sana, pag-pray namin yan na matuloy sila. Yun ang aming, isang pangarap din yung magkaroon ng pamilya dito sa Canada na Iba talaga may kasama kang family. Hindi kumbaga, lalo pag may mga okasyon. Minsan ang hirap ba ka rin, kami kabuti nga, 4 kami rito, kahit papaano. Iba rin kasi, iba-iba rin naman tayo pare-pareho kasi minsan may mga pamilya na mas gusto pa ng mga kaibigan kaysa sa pamilya. Meron din naman na yung tight family bond nyo. Kami, actually, nung mga bata kami, hindi kami ganun ka-close. Mga kasi kanya-kanya kami parang iba-ibang generation yung nangyari sa amin Ang lalayo ng agwat Pero nung mga nagkapamilya, yan na.
Doon mo na marirealize pag nagkaroon ka na ng mga pamilya ng sarili mo, tapos Most of them nata ganun na wala, magkakapatid eh. Once na nagkaroon na ng pamilya, mas nagiging close. Kasi pag mga bata nga naman kayo, may kanya-kanya kayong barkada, kanya-kanya kayong lakad. mas minsan yan, mas close pa kayo ng barkada mo kaysa sa kapatid mo eh. Sa totoo lang, ganun talaga. Pero habang tumatanda, tapos nagkakaroon na kayong pamilya, mga anak, doon na yung ano eh. Yung Iba. nagkakaroon ng tight na bandang magkakapatid. Iba yung pag magkakapatid kayo eh. Kasi yung magagawa mo sa kapatid mo, minsan hindi mo kaya gawin sa mga kaibigan mo, di ba? Yung kaya mo itaya yung buhay mo para lang protection sila, ganyan. Tsaka hindi, kaya gusto namin maipasyal sila rito. Siyempre, iba pa rin na ano, mapa-experience sa kanila. Ngayon nga, lalo na si Cloud, gusto niya makita yung mga penguin, mga kung ano-ano mga. Gusto lang ni Cloud ng penguin. Oh, Sabi namin yung Calgary Zoo, pag napasyal, andun lahat. Nandun lahat eh. Nakaka-excite din eh. Sana matupad. Tsaka may mga tamang panahon din para diyan sa mga ganyan. Tapos lalo nga, syempre, di ba, tinututukan pa si Mami. Sa totoo lang kasi may kapatid dito si Jet dito sa Alberta, no? Sa may bandang Fairview doon sa malapit sa dati namin tiniran nun. Well, actually, na-meet namin sila nung couple of years ago. 2019, parang ganun. Pero once lang, kasi layo nun eh. Tapos, expected namin na lilipat sila dito or sa Edmonton. Hindi pala sila Hindi natuloy. pala sila natuloy. So, alam ko na kwento nila sa vlog nila yun na na-meet nila yung half brother nila. Kaya yun. Tagal na nun. Tagal na, 2018 pa, 2019. Kaya nung na-meet namin sila, excited din kami kasi sana matuloy sila Jet, sila Ninya rito, di ba? Nakapasyal. Ma-meet din nila yung kapatid nila. Iba pa rin, syempre. Tsaka yun nga, kumbaga, ano yun eh, malay mo, maisip na, uy, para maganda mag-apply as narito, as immigrant. Pero sila, syempre, iba-iba tayo ng ano eh, kumbaga, parang sa amin nag-work, sa kanila, hindi namin alam. Hindi talaga pwede yung yung swerte ni Pedro, swerte ni Juan, parang ganun. Kaya mas maganda yung ma-experience nila nung nandito, tsaka nila masabi. Minsan kasi yung ganun mga bagay, parang nag-aano sa kalooban mo na, namumuo sa kalooban mo na gugustuhin mo eh. Gugustuhin mo yung matupad yung isang pangarap na ganun. Doon magmumula yun eh. Parang mag-i-ignite yung mo kalooban mo na, gusto ko nung tumira doon, gusto ko maghanap ng trabaho doon. Kaya sabi nga namin eh, push lang nila. Kasi mas maganda nga naman experience nila. Makita nila baka, work sa amin to, magusto ng mga bata. Why not i-pursue namin? Hindi naman malabo yun. Tsaka naman ang Canada talaga, kahit naman medyo economically unstable tayo ngayon, mga nangyayari parang lahat naman din kasi, di ba? Lahat, politika, mga ganyan. Ano pa rin, maganda pa rin yung education system nila rito, healthcare system. Tsaka para sa katulad namin ng mga nature lover, iba talaga eh. Yung mapuntahan mo yung lugar na pinupuntahan namin, sa mga lake, sa mga bundok. Yung tipong nakikita mo lang noon sa mga postcard. Na pag nakita mo kami nga, paulit-ulit kami bumabalik doon. Pero parang na-amaze pa rin kami every time. Parang ilang beses natin pinuntahan yung sa Kananaskis na yun. Tapos may mga nagtatanong sa atin, parang hindi pa rin nila iba yung napupuntahan nila, no? Iba eh, parang yung feeling mo, paulit-ulit ka bumalik, paulit-ulit mo rin yung ganda. So what more pa sila? Ibig sabihin, iba yung napupuntahan nila, hindi doon sa mismong lugar na sinasabi natin. Kasi umiikot tayo eh, 200 doon, di ba? Sa diretso ata sila nagpupunta. Dumadare-diretso pa sila. Kami kasi sa picnic area kami malapit. Madaling maglakad-lakad, kayak. Tingnan natin sa weekend kung maganda-ganda I doubt. Sana. Ay, Kasi nga, pag-pray na lang na sana makaano sila sa magtuloy-tuloy para makapag-apply din sila. Ngayon pa, lalo pa ngayon, mas okay na si Mami. Kumbaga,
yung mga caregiver, ano naman ako, paano gagawin. At saka meron naman tayo, namomonitor naman natin sila dun sa Philippines kahit paano. Oo, tsaka Hindi naman pabayaran yung mga ano natin caregivers. nakatutok nga sila eh. Kumbaga, alam na nila yung mga dapat gawin. Meron man talaga mga ganong insidente sa pag-aalaga, part talaga yan. Hindi maiwasan yung Hindi lalo maiwasan. pa ano eh, di ba? Kumbaga, Alzheimer's combination na yun eh. Sa katandaan na ganyan. Hindi natin pwedeng sisihin na pinabayaan niyo yung pasyente. Hindi. Kasi nakita nyo naman kung gano'n kamahal si mami. Parang nanay na rin nila talaga Kaya kung magbakasyon man sila niya dito is ano, kumbaga at ease kami na look after nilang mabuti si mami. Tsaka kung sakaling mamatuloy sila dito, dahil nga miss ko lang mga bata, hindi naman sila magtatagal. Saglit lang din. So, yun lang. Update na lang uli namin kayo sa susunod kung anong mangyayari. Tingnan natin Kung matutuloy or hindi pa ba. So, we'll see. Paano guys? Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.